Shalom sa inyong lahat. Ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Mula sa Siyon na kasakdalan ng kagandahan, nagliliwanag ang Diyos. Ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Awit 51-3. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Paano ang iyong relasyon sa Diyos na nakabase sa pandama ay mapanganib? Ang mga awit. Bago tayo pumalaot, ay manalangin mo tayo. Ilikha niyo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan kami ng bagong espiritu na matapat. Huwag mo kaming itaboy palayo sa inyong piling at ang inyong banal na espiritu sa amin ay huwag niyo po sanang bawiin. Amen. Panglimang leksyon. Inaawit ang awit ng Panginoon sa isang lupang banyaga. Susing talata. Awit 137:4. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon sa isang lupaing banyaga? Sa bersyon ng ang Biblia 1905, ibang lupain. Sa bersyon naman ng Magandang Balita Biblia, hindi amin. At sa Ang Salita ng Diyos, Contemporary Edition, lupain ng mga bumibihag sa amin. So yun ang iba't ibang pagkakasalin ng salitang strange land. Lupaing banyaga, ibang lupain, hindi amin na lupain, lupain ng mga bumihag sa amin. Panimulang salita. Kinikilala ng mga salmista ang kataas-taasang paghahari at kapangyarihan, pati na rin ang kanyang makakatwirang hatol. Nalalaman nila na ang Diyos ay hinding-hindi mabibigong kanlungan at tulong sa panahon ng kaligaligan. Dahil dito, kuminsan ang mga salmista ay naguguluhan sa tila pagliban ng Diyos at pagyabong ng kasamaan. Bakit lumalaganap ang kasamaan sa harapan ng mabuti at kataas-taasang Panginoon? Yan ang bumabagabag sa kanilang isipan. Ang kabalintunaang likas ng mga awit bilang mga panalangin ay ipinapakita sa mga tugon ng salmista sa tila pananahimik ng Diyos. Sa ibang salita, tumutugon ang mga salmista sa napapansin na pagliban ng Diyos, pati na rin sa presensya ng Diyos. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, mga araw ng kasamaan. Ikalawa, pagluwalhati sa Diyos sa mga panahon ng ligalig. Ikatlo, isaalang-alang ang wakas. Doon sa unang bahagi ay mga katanungan tungkol sa Diyos. Sa ikalawang bahagi naman ay mayroong tatlong paksa. Una,
nasa pintuan ng kamatayan. Kalawa, nasaan ang Diyos? At ikatlo, mga bigong pangako. At sa kahulihang paksa ay titingnan natin ang baka matukso tayo. Unang pagkakahati, mga araw ng kasamaan. Mga awit 79, 5, 8 at 10. Hanggang kailan, o Panginoon? Magagalit ka ba habang panahon? Ang iyo bang mapanibughuing puot ay mag-aalab na parang apoy? Huwag mong alalahanin laban sa amin ang kasamaan ng aming mga ninuno. Mabilis nawang dumating ang iyong kahabagan upang salubungin kami sapagkat kami ay lubhang pinababa. Tulungan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan, para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Iligtas mo kami at patawarin ang aming mga kasalanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, nasaan ang kanilang Diyos? Mga tanong tungkol sa Diyos. Pagkakataon ng mga pagano na lapastanganin ang Diyos. Ang pangunahing pinag-uukulan ng mga awit sa masasama ay di may iwasang teolohikal. Nagbabango ng mga isyu tungkol sa Diyos. Kaya ang pagkawasak ng Jerusalem at ang templo ay pangunahing nakikita bilang isang makadiyos na iskandalo dahil ito'y nagbigay ng pagkakataon para sa mapagano na lapastanganin ang Diyos. Ang mga mana ng Diyos, ito'y ang bayang Israel, ay ang tanda ng makadiyos na pagpili at tipan. Nakikita yan sa Deuteronomy 4 at Deuteronomio 32 na hinding-hindi mabibigo. Merong isang wakas ng panahong bahagi sa idea na ang Israel bilang mana ng Diyos dahil lahat ng mga bansa ay magiging mana ng Diyos sa huli. At ang mga bansang yan ay paglilingkuran din ang Diyos. Inaatake ang karakter ng Diyos. Kinikilala ng salmista na ang mga kasalanan ng tao ay pinasama ang relasyon ng tipan ng tao sa Diyos at nagdala sa tao sa lahat ng mga kapinsalaan. Ang pagsasauli ng kasaganaan ng Israel ay hindi halos kasing halaga gaya ng pagtatanggol ng karakter ng Diyos sa sanlibutan. Tila nawala ng Diyos ang kapangyarihan kung ang mga gawa ng masama ay hindi mapaparusahan. Malululhati at mapapawalang sala lamang ang pangalan ng Diyos kapag iniligtas niya ang kanyang bayan. Nakakapinsala sa ating pagsaksi at misyon. Hindi lamang maaaring magdulot ang ating mga kasalanan ng kahihiyan sa ating sarili, kundi ang mga ito'y maaari ding sumasalamin ng hindi maganda sa Diyos na ang pangalan ay ating inihahayag. Ang mga di lamang mga gawa ay maaaring magkaroon ng negatibong spiritual na apekto sa ating misyon at pagsaksi. Ang mga gawa ng mga nagsasabing mga alagad ni Kristo ay nagpalayo ng damdamin ng maraming tao mula sa ating panampalataya. Ibig sabihin, nagiging katitisuran.
Ikalawang pagkahati, pagluwalhati sa Diyos sa mga panahon ng ligalig. Una, sa tatlong pagtatalakay, nasa pintuan ng kamatayan. Awit 102, 3-5 at mga talatang 11 at 23. Sapagkat napapawi sa usok ang mga araw ko at ang mga buto ko'y nagliliyab na parang hurno. Ang puso ko'y nasaktan. Nalimutan kong kainin ng aking tinapay. Dahil sa lakas ng daing ko, tumikit ang aking laman sa mga buto ko. Gaya ng lilim sa hapon ang mga araw ko. Ako'y natutuyo parang damo. Kanyang pinahihina ang aking lakas sa daan. Kanyang pinaiksi ang aking araw. Ang sabi rito, to be at death's door means to be so ill or so badly injured that you may die. Yun ang ibig sabihin ng nasa pintuan ng kamatayan. Ano, na ikaw ay matindi ang pagkakasakit o napakasama ng ah, pagkakas ah, pagkakasaktan sa iyo na ikaw ay maaaring mamatay. Yun. Pagka ganyan ang katayuan ay nasa pintuan ng kamatayan. Hindi libre sa mga pagdurusa ang mga anak ng Diyos. Makikita natin ito sa mga panalangin para sa kaligtasan mula sa karamdaman at kamatayan. Pinahintulutan ng Diyos ang ligalig dahil sa pagsuway ng Israel. Maaaring mauwi ang kasalanan sa karamdaman. Ang paggaling ay nangangailangan muna ng kapatawaran. Makikita natin sa Bagong Tipan sa Mateo 9:1-3 ang isang paralitiko na inilapit kay Jesus. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pinatawad na ang inyong mga kasalanan. Sa Marcos 2:1-12, ganoon din, makikita natin ang paralitikong dinala ng 4 niyang kaibigan. Tandaan ninyo yun, yung idinaan sa bubong. Ganoon din ang kanyang sinabi, pinatawad ang iyong kasalanan. Ang walang inosenteng pagdurusa ng bayan ng Diyos ay isang katotohanan ng buhay. Pwede tayong magdusa dahil sa ating mga kasalanan o dahil sa ating mga ginawang hindi mabuti. Ngunit yung inosenteng pagdurusa, ikay nagdurusa na wala kang mga kasalanan, wala kang nagawang hindi tama, ikay nagdurusa, yan daw ay isang katotohanan ng buhay. Ang panaghoy ay malinaw na kilos ng pananampalataya. Pinararatangan ang Diyos ng pagdadala ng salmista sa nakakaalarmang lapit sa kamatayan. Kahit kapag pinakamalakas ang loob na hinaing ay binigas, ang panaghoy ay isang kilos ng pananampalataya. Bakit? Dahil kahit pa ang Panginoon sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan ay pinahihintulutan ng ligalig, maisasauli pa rin niya ang kagalingan ng kanyang anak. Ang pagdurusa at biyaya ay hindi ipinupwera ang isa't isa. Ginugunita ng salmista ang mga himala, mapagkandiling kabaitan, katapatan at katwiran ng Diyos sa bingit ng kamatayan. Ang sukdulang soberanya ng Diyos ay pinapakita sa dalawang pagpapahintulot
sa pagdurusa at sa kanyang pagliligtas. Ang kaalamang ang Diyos ay nakakontrol ay nagpapasigla sa pag-asa. Pangalawang pagtatalakay, nasaan ang Diyos? Mga awit 42:1-3. Kung paanong ang usa ay nanabig sa batis na umaagos, gayon nanabig ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? No, ang ating ilustrasyon ay nagtatanong, nasaan ang Diyos kapagka ang buhay ay nagkawatak-watak? Nasaan nga naman ang Diyos pagka kailangan natin siya? Yan ang ah, tanong. Kaya nga, nasaan ang iyong Diyos? Isang pagkadama ng pagbubukod mula sa Diyos. Ang pagkawala ng Diyos ay nadarama gaya ng tindi ng uhaw ng sa isang tuyot na lupa at mortal na paghihirap. Pinalilitaw ng disyerto ang pagkakabukod mula sa Diyos. Ang isang ibon na nag-iisa sa bubungan ay nasa labas ng pugad nito, ang pahingahang lugar nito. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng isang mapang-aping katayuan kung saan walang pagtakas maliban sa pamagitan ng pakikialam ng Diyos. Hindi mananahimik kapag tahimik ang Diyos. Maniwala sa panalangin dahil ang panalangin ay patungkol sa buhay at mabiyayang Diyos. Siya pa rin ang katulad na Diyos na napakinggan sila ng nakaraan. Kaya may kumpiyansa sila na marinig niya sila ngayon. Ang pananahimik ng Diyos ay nagtulak sa mga salmista upang suriin ang kanilang sarili, upang hangarin ang Diyos na may pag-amin at mapagpakumbabang panalangin. Nalalaman nila na hindi natiling tahimik ang Diyos magpakailanman. Nagpapakita ang mga awit na ang pakikipagtalastasan ng Diyos ay dapat magpatuloy kahit na anuman ang katayuan sa buhay. Paano ka tumutugon sa mga panahong kapag nakikitang tahimik ang Diyos? Ano ang nagpapanatili sa iyong pananampalataya? Yan ay dalawang katanungan sa panahon na ang Diyos ay tahimik. Pangatlong pagtatalakay, mga bigong pangako. Magtatakwil ba ang Panginoon magpakailanman? At hindi na ba muling masisiyahan? Ang kanya bang tapat na pag-ibig ay huminto na magpakailanman? Ang kanya bang mga pangako sa lahat ng panahon ay nawakasan? Nakalimot ba ang Diyos na maging mapagbiyaya? Sa kanya pang galit ay isinara niya ang kanyang awa? Ang sabi ng ating ilustrasyon, ang mga pangako ng Diyos ay hinding-hindi
mabibigo. Nagpapakita ang nakakabahalang mga tanong sa dalamhati ng salmista. Siya'y tumatangging maaliw ng anumang kaginhawaan maliban sa isang dumarating mula sa Diyos. Ibig sabihin, ang kaginhawaan lamang na hinihintay niya ay yung dumarating mula sa Diyos. Walang ibang makapagbigay ng kaginhawaan. Ang paggunita sa Diyos ang paggunita sa Diyos ay lumilitaw na nagpapatindi sa kanyang mga dalamhati. Kapag naalala ko ang Diyos, napapadaing ako. Yan ang sabi niya. Ang Hebreong ama o na sinasalin na daing ay madalas naglalarawan sa dagundong ng nagngangalit na tubig. Katulad din, ang buong pagkatao ng salmista ay nasa isang katayuan ng matinding pagkabagabag. Nagbago ba ang Diyos? Pwede bang itatwa ng Diyos ang kanyang tipan? Mga katanungang magtutuwid ng isipan na ang mga pangako ay bigo. Ang lubos na kaibahan sa pagitan ng nagliligtas na kilos ng Diyos sa nakaraan at ang tila pagliban ng Diyos sa kasalukuyan ay nagpadama sa salmista ng pagpapabaya ng Diyos. Kung nagbago ang Diyos, kung gayon, walang pag-asa ang salmista, isang konklusyon na pinagsisikapan niyang tanggihan. Ang mahabang mga gabing walang tulog ay nagtulak sa kanya na isaalang-alang ang nakaraang mga kilos ng pagliligtas ng Panginoon, subalit may bagong kapasyahan. Ang sabi niya, ipinaghihinagpis ko na ang kanyang kamay ng kataas-taasan ay nagbago. Mga awit 77, talatang 10. Ang katiyakan mula sa Diyos ay nagpapatunay sa kanyang katapatan. Ang katiyakan ay hindi binubuo ng mga paliwanag tungkol sa kanyang personal na sitwasyon, kundi sa halip ay isang pagpapatunay ng pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos gaya ni Job. Pinapasigla ang salmista na maghintay sa Panginoon na may pananampalataya. Nalalamang siya ang parehong Diyos na gumawa sa mga himala sa nakaraan ng Israel. Natatanto niya na ang bakas mo'y hindi nakita. Nakikilala ang patnubay ng Diyos kahit sa sitwasyong ang kanyang presensya ay hindi malinaw sa mga mata ng tao. Kinikilala niya na ang Diyos ay sabay na naghahayag at nakatago at kaya naghahandog siya ng papuri sa mahiwaga at kataas-taasang paraan ng Panginoon. Ibig sabihin ng paglulahati sa Diyos ay hindi nakadepende sa pagkadama na siya ay naihayag o nakatago. Pangatlong paghati, isalang-alang ang wakas. Awit 73:15 hanggang 17. Kung aking sinabi, ako'y nagsasalita ng ganito, ako'y hindi magiging tapat sa salinlahi ng mga anak mo. Ngunit nang aking isipin kung paano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap na gawain hanggang sa ako'y pumasok sa santuary ng Diyos. Saka ko naunawaan ang kanilang
katapusan. Ano ba yung katapusan nila? Tingnan natin sapagkat ang paksang ito ay isaalang-alang ang wakas. Baka matukso tayo. Ano yung tukso dito? Tinatagpuan ang kasalukuyang kasaganaan ng masama at ang hamon na ibinibigay nito sa matwid. Ano ba ang hamon ng masama sa mga matwid? Kung minsan, ang masama ay lantaran ding kinamumuhian ng Diyos at inaapi ang iba. Ang nakakalitong issue ay samantalang ang sentro ng masama ay nangingibabaw sa mundo, ang sentro ng katwiran ay tila nabibigo. Yun ang nakakalito. Bakit namamayagpag ang kasamaan at ang katwiran ay nabibigo? Kaya nga, ang reaksyon ay ganito. Bakit kung gayon, hindi na lang sumuko at yakapin ang masama gaya ng ginagawa ng iba? Yung ganyang isipan ang papasok sa tao. Kaya ito, tukso. Lest we be tempted. Tayo ay matukso na isipin na kung ganito na lang pala mangyayari, di sige na, sumama na tayo sa kanila. Yan. Yan ang tukso. Pero ang sabi rito ay, yan ang nangyayari sa ngayon. Ang isalang-alang natin ay ang wakas. Yan natin yon. Nadarama niya na ang kanyang pangatwiran tungkol sa kawalang saysay ng panampalataya ay base sa katotohanan, yung aktwal na nakikita. Subalit ang kasaganaan ng masama ay naghaharap ng isang napakalaking hamon sa kanyang panampalataya. Yung ang tukso nahahamon ng kanyang panampalataya. Mananatili ba na nanampalataya kahit na nakikita ang masama ay namamayapa, namamalagi, nangingibabaw. Yan. Nagpapakita ang awit 73 na ang mga bagay na ito'y kinukutya yung mga hindi pinapansin ang unang tala nitong awit. Yan. Hindi kasi pinapansin yung unang talata ng awit 73. Ano bang sinasabi ron? Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong ang puso'y malilinis. Ang paalala ng santuario. Anong paalala ng santuario? Ang ngayon ay isa lamang na putol sa kabuuan. Yung nakikita sa salukuyan ay hindi yan ang buo. Yan ay maliit na bahagi lamang ng kabuuan. Oo, na nagtatagumpay ang masasama ngayon. Pero yung ngayon ay isang maliit na bahagi lamang ng kabuuan. Ang wakas ay dapat na isalang-alang kapag ang masama ay haharap sa paghatol ng Diyos. Oo, sila ay namamayagpag ngayon. Pero pagdating ng wakas, haharap sila sa paghatol, paghukom ng Diyos. Ang katunayan na naunawaan ng salmista ang katotohanan ito ay sa sanktuaryo at inaamin ang kanyang nakaraang kahangalan na nagpapakita na ang realidad ay mauunawaan lamang sa pamagitan ng espiritual na pananaw at hindi sa pamagitan ng lohika ng tao. Maintindihan ang nangyayari ngayon hindi sa aktwal na pangyayari, sa lohika, kundi sa espiritual.
Ano ba ang paalala ng santuario? Doon kasi ginaganap ang paghahatol ng Diyos at yon ang dapat na ikonsidera. Yung wakas, hindi yung ngayon. Sapagkat ang wakas ay kahatulan na nanggagaling sa santuario. Huling salita, ang mga panahong kapag ang Diyos ay itinatago ang kanyang mukha, ay hindi nagpapahina sa bisa ng panalangin. Kataliwas nito, ang mga pagkakataong ito'y nagtutulak sa salmista na suriin ang sarili. Gunitain ang nakaraang nagliligtas na kilos ng Diyos at hanapin ang Diyos na may pag-amin at mapagpakumbabang mga panalangin. Lumalagong malakas ang panampalataya sa pamagitan ng pakikipagtunggali sa pagdududa at sumasalungat na mga impluwensya. Ang mga karanasang nakuha sa mga pagsubok na ito'y may higit na halaga kaysa sa pinakamamahaling mga hiyas. Ito'y mula sa Testimonies for the Church, Volume 3, page 555. Napakaganda. Ang panampalataya ay lumalakas sa pamagitan ng pagtunggali sa pagdududa at sumasalungat ng mga impluensya. Ang mga karanasang nakuha sa mga pagsubok na ito'y may higit na halaga kaysa sa pinakamamahaling mga hiyas. Amen at Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na kagaya ng salmista, iyong susuriin ang sarili, alalahanin ang nakaraang mga gawa ng kaligtasan ng Diyos at bumaling sa Diyos sa pag-amin at mapagpakumbabang panalangin kapag iyong nasagupa ang mga katulad na gusot. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang inyong magiging bahagi sa ministeryong ito. Kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa, at kung naging pagpapala sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang mga PowerPoint presentation ay may da-download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.